unggoy, eksperto sa pagkuha ng buko. Sa loob ng 6 na buwan, tinuturuan ng mga unggoy kung paano mamitas ng mga buko. Pero ang sabi ng mga trainer, tiyagaan daw ang pagtuturo sa mga unggoy. Pero pinaakyat lang sa puno ang mga unggoy kapag sila'y sanay na. Tinuturuan ng mga unggoy dahil mahirap at mapanganib sa mga tao ang pag-akyat sa ubod ng taas na puno para lang makakuha ng buko. Sa Thailand pa rin mga kapuso, 20 senador ang sumabak sa kickboxing. Senior citizen na po ang 2 senador. Pero pareho pa silang malakas at maligsi, mga kapuso. Dati pa silang mga profesional na mga boksingero. At ginagawa raw nila yan ngayon para hikayatin ang mga kabataan dun sa Thailand na sumabak din sa Muay Thai o kickboxing. Alang-alang daw yan sa pagpapanatili sa kultura ng kickboxing sa Thailand. Kapwa sila itinanghal na panalo sa ginawa nilang bakbakan at yan ay naganap sa labas mismo ng kanilang parlamento. 2 inihinalang miyembro ng Sako Gang ang inaresto ng mga pulis sa Makati. Karaniwan daw binibiktima ng Sako Gang yung mga pampasaherong bus. Nakatutok si Jay Taruk. Pintas, cellphone at mga wallet. Ito ang punterya ng 2 sospek na arestado ng Mandaluyong pulis. Kabilang daw sila sa notorious na Sako Gang. Ito kasi yung series of robbery hold-up na ginagawa sa loob ng bus dito sa loob, dito mismo sa kahabaan ng EDSA. Pagdating na dito ng after ng Guadalupe, Makati-Guadalupe, Mandaluyong Bridge, sumasakay ang mga yan sa bus. Sa isang surveillance operation, nasa kote ng mga pulis ang 2 sospek sa harap ng isang convenience store sa may Guadalupe, Makati. Nakuha raw sa kanila ang isang caliber .380 at isang fan knife. Nitong September 9 lang daw huling ng biktima ang mga sospek sa bahaging ito ng Makati-Guadalupe Bridge. Gaya ng kanilang trademark na sako, gamit raw nila ito sa pangungulimbat ng kanilang mga naho-hold up mula sa mga pasahero ng bus. Yung pagsakay nila hindi ko napansin kung saan, pero yung nagdeklara sila sir dito sa tulay na eh. Sabi niya ngayon, antabay lang, hold up to, ganyan. Tapos sa akin na yan. Lalo pang nadiin sina Aben at Lungsod nang matsyempohan rin ng mga pulis ang nagsisilbing spotter ng 2. Bumaba pa ako ng Estrella. Nasa Estrella po sila. Sa ako, mayroon dyan sa bus, may kwintas. Sila na po tumitingin, bahala na po silang kumuha. Pwede kasabot ka. Ingo pa, kung hindi dahil sa akin, hindi sila nakakakuha. O kaya nga, kasabot ka. Ganun na rin po. Umamin ng 2 sospek na nang hold up sila ng bus pero hindi raw sila miyembro ng anumang gang. Cellphone lang po sa kwintas ng Kwintas. Ilan cellphone na kwintas? Isa lang. Tsaka isang kwintas. Yun lang po. May sinaktan ba kayo? Wala po. Baka panakot ng po Matagal nyo ba ginagawa yan? Hindi po. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8294 o illegal possession of firearms. Sina Aben at Lungsod, ikinakasa rin ang kasong robbery hold-up laban sa 2. Kakasuhan na rin daw ang tumatayo nilang spotter. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. 51 barangay na po sa Metro Manila idineklarang tinatawag na dengue cluster ng Department of Health. Yan po yung mga lugar kung saan 3 hanggang 4 ang bilang ng kaso ng dengue ang naitala sa nakalipas na buwan. At sa buong Metro Manila, nanguna pa rin ang Quezon City sa mga lungsod na may pinakamaraming dengue cluster. Nakatutok si Rida Reyes. Mula nang tumaas ang bilang ng dengue cases sa bansa, mga bata ang karaniwang binibiktima nito. 4,738 ang naitalang kaso ng dengue na kumpirmadong nagmula sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sa pagsusuri ng GMA News Research, nangunguna ang Quezon City sa Metro Manila sa may pinakamaraming bilang ng mga barangay na tinukoy ng mga dengue cluster. Dengue cluster ang isang barangay kapag nakapagtala na dito ng 3 hanggang 4 na kaso ng dengue sa loob ng huling 4 na magkakasunod na linggo. Sa 19 na dengue clusters dito, namumuro ang mga barangay ng Commonwealth at Payatas na makailang ulit na rin tinukoy na dengue cluster ng DOH. Pero sa Commonwealth Elementary School, kung saan may pinakamataas na bilang ng mga naka-enroll na mag-aaral, wala pang naitalang kaso ng dengue simula ngayong school year. Walang tigil daw kasi ang information drive para sa mahigit 9,000 mag-aaral dito. Bawat isang palapag ay meron kaming hinire na utility para yung kalinisan ng bawat corridor niya at saka ang classroom at the same time ang comfort room ay mas sure namin na malinis.
Wala ring naitatalang kaso ng dengue sa Payatas A Elementary School kung saan mahigit 6,000 ang estudyante. Pero ayon sa prinsipal ng eskwelahan, hindi lang sa loob ng paaralan dapat magtapos ang kampanya kontra dengue, kundi maging sa buong komunidad. Cleanliness talaga, number one. Hindi lang sa school yun. Involve ang community doon. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Abot sa 65 pamilya ng barangay San Isidro sa Coronadal, South Cotabato ang ilang araw nang naninirahan sa isang eskwelahan. Yan ay matapos salantain ng baha at pagguho ng lupa o landslide ang kanilang lugar nitong Biyernes. Isang malaking tent o tolda na ang ipinatayo sa likod ng eskwelahan para masilungan ang mga nagsilikas habang ginagamit ng mga estudyante ang mga silid-aralan tuwing umaga. Bukod sa mga relief goods, namigay na rin ng mga otoridad ng gamot at vitamins kasunod ng pagdami ng mga nagkakasakit. Hanggang ngayon, wala pang abiso ang Mines and Geosciences Bureau kung ligtas nang bumalik sa kanilang tahanan ang mga lumikas na mga residente. Sa Iloilo, arestado ang 3 hinihinalang kasabwat sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nahuli sila sa buy-bust operation kahapon. Sasampahan ng kaso ang 3 suspect. Nakatakas naman ang mismong drug pusher umano na si Brian Aristoza. Na-recover ang ilang drug paraphernalia at 2 sachet ng shabu sa hinihinalang drug den. Nagharap na sina Marian Rivera at Bella Padilla kaugnay sa umano'y alitan nila. Nagkasundo ang 2 aktres na tapusin na ang issue. Ang chika hatid ni Lar Santiago. Tapos na ang issue ng alitan ni Marian Rivera at Bella Padilla. Kanina, nagharap na ang 2 aktres matapos ipatawag ng ilang opisyal ng GMA Network para pagharapin at ayusin ang gusot sa kanilang pagitan. Sa pagdating pa lang ni Marian, nakangiti na itong bumati sa mga tao. Closed-door meeting ang ginawang paghaharap. Kasama ni Bella ang manager niyang si Claire de la Fuente at kasama naman ni Marian ang manager niyang si Popoy Caritativo. Present sa paghaharap ng 2 bituin, sina GMA Senior Vice President for Entertainment TV, Wilma Galvante, GMA Films President, Annette Gozo Nabrugar, at GMA Vice President for Artist Management and Talent Development, Ida Henares. Ilang minuto lang tumagal ang paghaharap at maaliwalas ang muka ng lahat na lumabas sa meeting room. Hindi na rin nagbigay ng pahayag sina Marian at Bella. Ayon kay Galvante, napagkasunduan ng magkabilang kampo na huwag nang magbigay ng anumang komento o opinyon tungkol sa issue. So an agreement has been met that no further comments or opinions on the matter will be given. Wala na, tapos na. Unfortunately kasi itong issue na to na kaguluhan apparently na nangyari simula sa set ng Endless Love has been blown way out of proportion. Our artist, Marian Rivera, being GMA's prime artist, has agreed to put this matter to rest. Bella Padilla naman, on the other hand, being one of GMA's newest talent and a potential star as well, has also graciously agreed to comply. Umaasa ang lahat na pagkatapos ng paghaharap ni Marian at Bella ay matutuldukan na ang issue. Okay na sila pareho. Professional naman yung dalawa. And nagkaunawaan naman kami. Actually, network na ang namagitan. May isang pakiusap din si Galvante. On our end, and I speak also on behalf of these 2 ladies, we request everyone to respect the decision of all parties involved to put this matter to rest. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang pinakamainit na chika ngayong araw. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Lou Andy. Mel, Mike? Salamat, Luan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.